O aming makapangyarihang Diyos at aming Ama na nasa langit, nagpapasalamat kami sa iyong mga salita na ipinagkaloob mo sa amin. Nagpapasalamat kami na ito'y nananatili at mananatili. At maraming salamat din na sa aming bansa ay may kalayaan kami na buksan ito, basahin ito, at pag-aralan ito. At ngayon ngang tutuon kami sa ilang bahagi ng iyong kasulatan, tulungan mo kaming muli na magkaroon ng kaunawaang akma sa katotohanan na nais mong maunawaan namin. At nawa ang katotohanan na yan ay manatili sa aming puso at isipan. At kung kinakailangang tumugon ng pagsunod, tulungan mo na kami sumunod, na nagtitiwala sa inyo at sa inyong wisdom. Muli, ikinukumit namin ang umagang pag-aaral na ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Noong linggo ng umaga ay tinalakay ko sa inyo ang pinakamahalagang katanungan sa buhay na tinutugunan ng Ebanghelyo. Ito ay yung katanungang, what must I do to be saved? At sa paghahanap ng ano ba ang itinugon ng Biblia sa ganyang katanungan, binuksan natin yung tatlong major passages na unang itinuro sa atin noong nagsimula ng ipahayag ng mga disipulo ni Jesus ang Ebanghelyo. In Acts chapter 2, in Acts chapter 16, and in Acts chapter 20. At doon nakita natin na tila parang may pagkakaiba yung sagot sa iisang tanong. What must I do to be saved? Doon sa Acts chapter 2, yung pong pagsisisi ang nakita natin. Tinanong din uli yung ganong issue doon po sa Acts 16. Ito po ay yung manalig ka o manampalataya ka. At pagdating doon sa Acts 20, ang nabasa natin na tugon ay magsisi at manalig. Magsisi ka, no, sa harapan ng Diyos at manalig ka sa Panginoong Hesus Kristo. At sinabi ko sa inyo, bakit ganoon ang nababasa natin? Una, kasi hindi po lahat ng sinabi ng sumulat ng aklat kung saan nyo ito nakita at ay nire-record niya lahat-lahat at every instance. Pangalawa, yung terms pong repentance and faith, hindi siya parating ginagamit in the same sense. At pangatlo, depende, dahil nakita natin on various occasions, Jesus and the apostles, may mga ini-stress silang katotohanan na most appropriate na bigyan ng diin, depende sa sitwasyon. Halimbawa, kung may nag-seek ng counsel sa akin at ang napag-usapan namin ay kasalanan, at yun ang inihingi niya ng tulong, ano ba yung dapat niyang gawin. So maring yung maging usapin namin ay matali lamang doon sa pagsisisi. Kaya yun po ang mga dahilan. Ngunit alam natin na both repentance and faith, kung isusuma mo yung turo ng Scripture, ay yun ang
itinuturo ng salita ng Diyos. But we must also remember na hindi naman sila pareho. Una po, binanggit ko, repentance and faith are distinct. May pagkakaiba sila, may realidad silang ipinapakita. Yung unang distinct difference nila ay sa meaning. Yung repentance po, tumutukoy sa isang malaking pagbabago na mangyayari doon sa taong nagsisisi. Yun pong faith ay pagtitiwala sa isang tao. Nagtitiwala ka. Kaya nga, faith in the Lord Jesus Christ. Nagtitiwala ka kay Heso Kristo. Repentance toward God, no? Pagsisisi, no? Dahil sa iyong relasyon sa Diyos na meron kang dapat na baguhin. So, change yung sinasabi. Kinakailangan magkaroon ng pagbabago. Hindi po sila works katulad ng iba, it is a response. No? Nagre-response ka kasi gusto mo nang i-deal yung kasalanan mo. So how do you respond to God who gives you the answer? So, yun po, katulad ng mga bata, kayong mga bata, for example, di ba? So, may mga magulang kayo. Sinasabi nyo, mahal nyo tatay nyo at nanay nyo. Pero, alam ninyo, nagkakasala kayo kahit anong bait, kahit anong buti ng pagtatrato ng magulang nyo sa inyo. Di ba? Pero sa kalooban ng mga bata, iniisip din nila, ayaw nilang gawin. Pero, kahit anong gawin nila, parang nagagawa nila. Alam niyo ba yung common na kasalanan ng mga bata na paulit-ulit nilang ginagawa? Nangungupit ng pera. Pangalawa, nagsisinungaling. Ayaw man nilang gawin ito, nagagawa nila. Bakit kayong mga bata? Bakit kahit ayaw ninyo? Yun po yung sinasabi ng Diyos dahil kayo ay ipinanganak na makasalanan. Kaya ninyo nagagawa. At sinasabi, pag sinabing what must I do to be saved? Paano ka ba maliligtas sa ganyang kalagayan? Diba? Kaya nga naglilihim tayo hanggat maaari dahil pag natuklasan ni nanay o ni tatay, may disiplina. Maaari kang paluin. Sa Diyos, ganun din. Dahil ang kasalanan, may kabayaran. Kung palo lang sa bata, di ba? Sabi nga nung anak ko minsan sa akin, di naman masakit pumalo si dad. Nagkukunwari lang ako masakit. Well, wala tayong magawa. Pero sa Diyos, alam nyo na. Pag sinabi ng Diyos na parurusahan ka niya, dahil sa iyong kasalanan, parurusahan ka niya. Kasi matuwid ang Diyos. No? Yon ang tamang gawin. Ang mahirap nga lamang, kung hindi mo susundin ng Diyos, anong sinasabi ng Diyos? Dapat mong pagsisihan. Diba? Yung pagsisisi. Ba't ako magsisisi? Sasabihin sa iyo, dahil may nagawa kang kasalanan. Pero, meron ding kabayaran yung kasalanan, kamatayan mo. So, paano mo mababayaran yun? Magiging patay ka, mamamatay ka sa iyong kasalanan. Sabi niya, sinugo ko yung aking anak na si Jesus, na siyang magbabayad ng kaparusahan, na kamatayan, sa lahat ng kasalanan na nagawa mo. Maniniwala ka ba dun? Maniniwala mo yun? Kaya yung ibang tao hindi naniniwala. Kaya sasabihin nila, hindi
mali ka, Pastor Joey. Kailangan siguro may gawin pa akong iba. So, dudugtungan. Kailangan magpakabuti ako. Kailangan ano. Hindi mo nga kaya eh. Kahit anong nga gawin mo eh. Kahit na planuhin mo buhay mo, makakagawa at makakagawa ka ng kasalanan. Kahit na yan ang pinaka-least sa lahat ng kasalanan sa buong mundo, iisa ang kabayaran. Sabi ng Diyos. Kamatayan pa rin. No? Maring sa magulang nyo, iba, pag ito nagawa mo, isang palo. Pag nangupit ka ng pera ko, 3 hataw yan. No? O kaya, kada piso. So, yung bata, magnanakaw siya, may matalino mga bata. Dahil hindi naman piso ninakaw ko eh. 50 lang. Wala na po mabibili 50 ngayon. Kahit isang candy, hindi ka makakabili niyan. So, parang ganon. Nakikipag-bargain tayo. Kaya napakahalaga itong usapin na ito. Dahil kahit na mananampalataya ka na, okay? Granting, naligtas ka na. Dahil may labi pa ng kasalanan sa ating buhay, yung standard ng Lord hindi nagbabago patungkol sa pag-deal sa kasalanan mo. Kailangan pagsisihan mo, kailangan manampalataya ka pa din. Yun ang problema ng ibang Kristiyano, kaya paulit-ulit yung nagagawa nilang kasalanan. Bakit? Kasi yung natutunan nila patungkol sa what is really repentance before God. Ano yung katibayan nun? And what really is faith in Jesus Christ. Anong katibayan nun? Pag hindi mo ginagawa yun, yung tunay na paglilinis at kapatawaran sa kasalanan mo, hindi mangyari. Kasi nga, hindi naman nakikita ng Diyos na talaga nagsisisi ka. Natatakot ka lang sa consequences. Diba? Diba may nagsisisi? Kaya lang siya nagsisi, nahuli. Kunyari, yung asawa mo, nangalun niya. Pag nahuli, magsisisi yan, magdadrama-drama yan. No? Eh kasi nahuli lang, kaya malilito ka kung talaga nagsisisi o hindi. Eh nahuli. Eh kung hindi kaya nahuli. Pero sa Diyos, parating huli. Yun ang diferensya. Kaya nga mahalaga sa ating buhay kung tayo ay lalago dahil nga may labi pa ng kasalanan that is haunting Christians. If you are to overcome it, if you are to be successful, yung sinasabi ni Apostle Paul, to kill sin, to mortify the deeds of the flesh. Ang problema noon, pag nangyari na, yung mga Kristiyano, hindi sila nakikitaan ng Diyos na tunay na nagsisisi. Kaya ang mangyayari niya, mabilis maulit. Nakukuha niyo? Kaya sa buhay po natin, bilang mga mananampalataya, napakahalaga pa rin yan. Kaya wag yung isipin, puro naman tayo mananampalataya dito, bakit ba yan ang pinipreach ni Pastor Joey? Until I die, kasi hindi ako magiging perfect sa world na to. Pastor po ako, natuturo ako sa inyo, pero minsan nahuhulog sa kasalanan. No? Anong gagawin mo? So, sa harapan ng Diyos. So, hindi po posisyon ang magliligtas sa'yo na porke pastor ka, may ibang pastor po, mayabang nasasabihin, hindi na siya nagkakasala. No? Sino kaya maniniwala doon? Pero may ganun po. Kaya, ano ba yung paniwala mo? At yun ang tinitignan natin. So, may pagkakaiba sila. Iba rin yung direction. Parang kambal yan eh. Diba? Siamese twist. Magkadikit. Ganyan po ang repentance and faith, magkadikit sila. So, kambal, magkadikit. Yung isa nakaharap dito, yung isa nakaharap doon. Talikuran sila. Yung isa, faith, nakaharap kay Jesus. Repentance, nakaharap kay Yahweh, sa ating Ama na nasa langit. No? Pareho silang kailangan.
Pareho silang mahalaga sa ating buhay. Kaya mahalaga na paminsan-minsan sinusuri natin ang bagay na ito. So, yun po. Kasi actually, repentance, bakit sa believers mahalaga pa rin? Kung titignan ninyo, repentance is the appropriate expression of a regenerate soul. Ano ba nauna? Being born again or repentance and faith? You see, unless you are not born again, you'll never repent and have faith. You see? So, faith is the instrumental means of being right with God. Repentance is your response because you have seen an unchanging God who is holy and whose attitude toward sin never change. Kaya nga, hindi mo pwedeng sabihin, maliit lang naman nagawa ko, pastor. Maunawaan naman siguro ng Diyos. Ba't ko ito nagawa? Narinig nyo na yung ganong mga excuses? Mga mananampalataya po, minsan, ginagamit yun. Hindi po yun uubra because you are covering and removing the holiness of God, which never change. Yung justice niya, which never change. Hindi mo yun mababago. Maunawa naman ng Lord na nagnakaw ako dahil gipit ako. Yun nga yung sinasabi ng lahat na nakulong. Lahat na nakulong yata pag in-interview mo hindi sila nagkasala. Ba't ka nagnakaw? Nagipit lang po. Kailangan lang talaga ng anak ko. Lahat, di ba? Full of excuses. Natatawa tayo. But how about you as a Christian? Kung nagkakasala kayo, do you offer God what? Is it repentance or is it full of excuses, rationalizations, explanations? Repentance po walang ganun. Repentance does not do that. But they are intimately connected. One never exists without the other. This morning, gusto kong tignan pa rin yung biblical repentance at yun ang ating nais idagdag pa rin. But this time, nais kong gamitin ang isang pangyayari na inilathala na maaga sa aklat ni Mateo. In Matthew chapter 3, beginning verse 7, makikita natin yung isang halimbawa na magbibigay karagdagang kaunawaan kung ano yung biblical repentance. Ano ba yung ina-address? Ano ba yung tinutugunan nitong biblical repentance na itinuturo ng kasulatan ng Panginoon? Sabi sa Mateo chapter 3, ito po ay si John the Baptist. Alam niyo na sa opening chapters ng Gospel, lumalabas si John the Baptist. Sino ba si John the Baptist? Diba? Siya ay isang mensahero ng Diyos. Kino-consider din siya ng mga Bible scholars as the last prophet of the Old Testament. Okay? So, sabi po dito sa verse 3, "But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to his baptism, he said to them, 'Brood of vipers, who warned you to flee from the wrath to come? Therefore bear fruits worthy of repentance, and do not think to say to yourselves, we have Abraham our father. For I say to you that God is able to raise up children to Abraham from these stones.
And even now, the axe is laid to the root of the trees. Therefore, every tree which does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. So si John po yung lumabas na ang ministry niya connected sa pagtawag ng pagsisisi. At nakakonect doon yung baptism na tinatawag na connected kay John. Yung baptism niya. Kaya nga, normally, pag nagpayag si John, malapit siya doon sa mga katubigan. Upang ang pagka tinanggap mo yung mensahe niya, ay ganoon. Sa ganitong pagkakataon, nandyan si John. Biglang may mga dumating. Sino yung mga dumating? Mga religious leaders nila. Sinabi po rito, mga Fariseo at mga Sadduceo. The Pharisees and Sadducees. Nung makita ni John sila, ano sinabi sa kanila ni John? Brood of vipers, who warned you to flee from the wrath to come, therefore bear fruits worthy of repentance. So, yung lahat ng yon, kung susuriin natin, magbibigay sa atin ng karagdagang kaalaman sa pamamagitan ng ginawa ni John. Ano bang pwede nating makita patungkol sa isang biblical repentance na naging ministry ni John? Biblical repentance acknowledges one's state of being. Okay? Kaya ka magsisisi sa harapan ng Diyos. Kasi ina-acknowledge mo, una sa lahat, yung kalagayan mo. Kaya makikita nyo si Juan, sinabi niya, itong mga lumalapit na ito yung kalagayan nila. Sa mata ng Diyos, sabi ni Juan, you are brood of vipers. Napakatapang pong pananalita. Ang Biblia po makes figurative use of poisonous snakes and vipers kahit sa lumang tipan. At kada gamit niya noon, it is with reference to a man who is wicked sa mata ng Diyos. Sa simpleng pananalita, isang makasalanan. Ganun po ang gamit ng salita na yon. Kaya nga masasabi natin, kung sa totoo lang, tayo din ay ganun. We are brood of vipers. Kasi yan ang sinabi sa Romans 3:13. The poison of us under our lips. See? Viper. Dinidescribe sino? Tayo din. Mga makasalanan. Kaya nga, sinasabi ko, biblical repentance acknowledges yung madalas nating marinig, di ba? For all have sinned and come short of God. That is our state of being. Pinanganak tayo na makasalanan. At ina-address yun. Kaya nga kahit na wala kayong sabihin nyo ngayon, wala naman akong ginagawang kasalanan, pastor eh. But the state of your being is that you are a sinner before God. You were born a sinner. Being born a sinner is a big issue before God. Why? Because that will dictate the way you would live. Diba? Yun eh, kunyari, kung pagong ka, nakakita na ba kayong pagong na ako naglalakad eh, pag ganun-ganun. No? Sa Facebook lang po yun. Yung mga pusa na nagsasayaw, no? Pero sa totoo, wala namang ganun. Kasi nga, ano yung state of being ng pagong? Wala ka naman pagong. Nung bata ako sa cartoons, tumatakbo yung pagong eh.
Di ba? Ay, alam natin, sa katotohanan, hindi mo makakatakbo ang pagong. Ang mabilis. Bakit? Pagong siya eh. Di ba? Nung bata nga ako, biruan namin eh. Yung tanong, bakit daw ang biik parating nakayuko? Kasi nanay niya baboy. Nahiya siya. May nanay niya baboy. Kaya parating siya nakayuko. Ibig ko sabihin yung nature ba? Kahit saan mo tignan, ganun yung larawan eh. Kahit sabihin ng isang bata, sino pinakamabait na nakilala mo sa mundo? Nanay ko. Di ba? Spoiled yun. Pag ang sagot, lola, spoiled din yun. Di ba? Spoiled sa lola. Ganun sinasabi natin. So, pero tayo, ano yung kalagayan natin? So, sinasabi dito, there are brood of vipers. There are brood of vipers coming. Yung brood po, ewan ko, ang hirap-hirap nung English, generation lang ibig sabihin nun. Brood. Diba? Kaya nga, kung naka-King James kayo, generation. To give birth. Involving generation. Yan. The product. Pinanganak sila, itong mga tao na to ganito. Kaya nga sinasabi ko, tayo ganon din. Hindi lang mga paserseo yan. Kasi nga, yung pinipreach ni John is about that. And so, he is raising the issue of one state of being. Tatanggapin mo ba? No? Bino mo, mga pariseo, no? Sabihin, makasalanan kayo. Kahit nga yung baptism niya, walang magpapabaptize kay John na pariseo o Sadduceo. That is something foreign sa kanila. Sa isip nila. Para lang yan sa mga makasalanan. Bigat, ano? Iba yung kanilang pananaw. Vipers, di ba? 4 times ginamit yan as a figurative description of people. Ginamit yan sa Pariseo, sa Sadduceo, at doon sa Jewish crowd. And so, it became a phrase of reproach, describing them as such. So, nakita nyo. Pero may pangalawa siyang sinabi. Who warned you to flee from the wrath to come? Parang sinasabi niya dyan, nagpunta pa ba kayo dito dahil you have taken seriously God's warning? Nakuha niyo yung point? Biblical repentance takes seriously the solemn warning given. Kaya ka nagsisisi kasi you have taken seriously alin? Yung warning ng Diyos. If you will not repent, you will die in your sin. Maniniwala ba kayo doon? Sabi ng iba, wala nga Diyos eh. Sabi ng iba. Sabi nga ng Diyos sa kanila, yung mga fools yun nagsasabing ganun. Walang yung sikat na kanta ni John Lennon, di ba? I don't like that song because of what it teaches. Maraming sikat pa sa mga musical acknowledge na yun. Imagine there is no heaven. There is no hell. Yun daw, kung ang mga tao aalisin lahat yung mga katotohanan na yon, magkakaroon tayo ng pagkakaisa. Magiging mapayapa tayo. Kung baga sa mga Kristiyano lang nagtuturo nun. Yung mga Kristiyano yung mga manggugulo. Sila yung nagpapagulo ng mundo. Ganyan ang tingin ng mundo. Kaya nga, hindi nila pine-persecute yung ibang religious group. Pero yung Kristiyano, hindi pa kayo nagtataka bakit?
Kasi very exclusive ang turo nila. Diba? Sino ang Diyos? Si Yahweh lang yun. Kaya nga sa ibang bansa, pagka nag-broadcast ka, di ba, sinabi ko sa Canada, hindi mo pwedeng sabihin yun. Hindi mo pwedeng ituro na Jesus is the only way. Makakasuhan ka ng hate crime. Kailangan sabihin mo, isa lang siya doon sa daan patungo. Hindi mo dapat i-discriminate yung iba na nagsasabi sila patungo din doon. Kaya nga, ibang radio program na Christian doon, nagsara. Ano pang tuturo nila? Ito nga yung pinakamahalagang katanungan na sinasagot ng Biblia. Katanungan na kailangan ng lahat ng tao. So, yung biblical repentance sa Bible, ang tao lang na nagsisisi, una sa lahat, acknowledges yung state of being niya. Ito yung kalagayan ko ngayon. Ina-acknowledge niya na kahit anong gawin ko, kaya nga sinasabi ko, yung mga bata kahit gusto nilang hindi magkasala sa tatay nanay nila, pinipilit nila, hindi nila magawa. Darating ayan, sisinungaling na naman. Saan ka galing? Simple lang yung tanong Saan ka na naman galing? Hindi po, dyan lang sa klase ko, si Aron. May tinanong ako dun sa assignment namin. Pero hindi niya nasagot na kayo na lang. Bilib naman yung nanay. Gapon ba? Dali-dali lang yan. So, naligaw niya na. Dahil nagsinungaling siya. Natural lang nangyayari sa kanila. May gusto siyang bilhin, di ba? Ang bata, huwag mong lalagyan ng... Kung ayaw mo mangupit ang bata, huwag kang maglalagay ng pitaka dyan, ng mga barya-barya. No? Kasi pag naglakad dyan, ginto yan. Sa kanila. No? Ginto lahat yan. Mahihila yon. Madami naman to, hindi naman siguro bilang ng nanay. You see, kaya nga repentance, change of mind. Pag ako yung bilang ko lahat yun. No? Hindi pwedeng, ewan ko lang kung magkikwenta yung anak ko mamaya na, Dad, kinupitan kita ng bata ako, hindi mo naman bilang. So, kikita nyo, natatawa tayo, pero, mature mga Kristiyano na sila, pero, nakakagawa pa rin sila ng gano'n sa mata ng Diyos. Kasi ganun nga katindi yung naging kalagayan natin. Kaya nga, habang tayo nabubuhay dito sa mundo, hindi naman sinabi ng Diyos, nung na-born again ka, perfect ka na. Kaya nga may proseso ng sanctification. That is the reason why God gives the Holy Spirit to all born again Christian. Kailangan niya yon sa kanyang buhay. Pero tandaan nyo, pag namali ka na naman, bumalik ka sa dating pananaw mo patungkol sa repentance, easy believism, hindi mo masosolve yung problema mo sa kasalanan. You will not be successful mortifying the remaining deeds of the flesh. Why? Because nakikita ng Diyos, hindi totoo yung repentance mo. So, paano gagawin niya sa hinihingi mong kapatawaran? Paglilinis sa buhay mo. Hindi mangyari. Kaya mag-isip po kayo mabuti, mga kapatid. Baka yan ang problema niyo. Kung meron kayong kasalanan, kinonfess mo naman, tapos maya-maya, o bukas lang, nandun na naman. O gawi sa buhay. Sabihin mo, natouch ako ng message ni Pastor, magmula ngayon talagang, I won't live a day without any reference to God. Di ba? Ganyan, sinasabi ko. Ayokong maging katulad ng unbeliever. Yung mga unbeliever kasi, yun lang naman ang isang, ako parati ko iniisip yun. Ano ba pagkakaiba ko sa hindi mananampalataya? Ang hindi mananampalataya can live a day without any reference to God, without any reference to His teaching. A true believer, kung talagang pinaninindigan niya ang kanyang relasyon sa Diyos, he won't live a day without
any reference to God or to His will. Kaya nga paggising mo, di ba, parang gusto mong manalangin, magpasalamat man lang sa Panginoon. Yun nga yung reklamo ng Diyos sa Romans, di ba? The unbelievers never even give thanks for what I give them. Tapos gagayahin mo yun. You will live a day and you say, you are a child of God, that you honor God, but you can live a day without any reference to Him. Kaya ko mabuhay na walang Diyos. May ganun bang Kristiyano? Meron. Ayaw mo pagsisihan yung ganung uri ng buhay. Sabi ni Jesus, diba? Sabi ni Paul, He died. Sino yung namatay? Si Kristo. That they who live, sino yung mabubuhay dahil sa kamatayan ni Kristo? Di yun nanampalataya. That He died that they who believe, tayo yon, should no longer live for themselves, but for Him who died for them. You see, yun yung bagong buhay. If that is true, ano yung una mo makikita? There is no day that he does not live without any reference to God, to Jesus Christ, or to their will. Mamumuhay ka. Kasi yung bagong buhay na meron ka na pinagmamalaki nating eternal life was designed for that. If you live otherwise, you will be in trouble. Kaya nga may warning kahit sa Christian. May warning ba tayo? No. Pinagtatalunan nga yung mga covenant na yan. Covenant of works, covenant of grace. Kung sa covenant of grace, parang walang requirement. Doesn't ask anything from you. Well, is that true? Para kang hindi nagbabasa ng New Testament. It is not a requirement in order to be saved. Pero I am under that covenant. There are so many requirements. If you won't forgive someone of their sin, neither is my Father would forgive you. You take that seriously? I-forgive mo. Sabi ni Christ, if you love me, you keep my commandments. But keeping the commandments will not save me. You see? Kaya nga, depende, paano mo titignan. Dapat ibabalance mo lahat. Di ba? Kaya parati ko sinasabi sa inyo, pag may issue, kukunin mo lahat ng itinuro na sa iyo ng Panginoon. Kailangan mag-balance siya. Pag nag-kontra-kontra yon, something is wrong. Because the scripture, though written by ilang authors ba yun, kapatid? 40 or more than? Does not contradict each other. Dapat ganun din sa atin. Buhay. So, remember that. There is a solemn warning given. Warn figuratively means to show or to make known or to point out in a negative sense. So, God is pointing out. Dito, ano yung usapin? The coming wrath of God. John's description reads more literally that way. The coming wrath. Kaya nga may nabasa ako, sabi niya, this is an eschatological wrath. No? Mahirap ito yan. Ano kaya eschatological na yan? Doon tayo, coming wrath. Meron pa. No? In short, the picture is that God's wrath is already on its way. Pag sinabi mo, nasaan na ba si Pastor Ranji? Coming na, Pastor. Ibig sabihin, he's on the way. Pag sinabi mong coming, hindi naman natutulog pa. Sabi mo, natutulog pa. Diba? Pag sinabi mong coming, ganun din ang gamit dito. The coming wrath, it's
on its way. Yung mga technical scholar, sabi, the present tense is used in a proleptic sense. Mahirap po mag-aaral. Lalo na kung nag-aral ka ng language, no? Pag binuksan mo yung... Ako naka-folder yung kodigo ko sa rules sa syntax. Ano? Proleptic, liptic. Sakit ang ulo mo. No? Nung bata ako, kayang-kaya ko ngayon, matanda na. No, nagiging epileptic ako sa ganyan. But, siyempre, gusto mong maunawaan, it means the use of a descriptive word, sabi doon sa definition, in anticipation of its becoming applicable. Coming rat. Kung ano yun, it's coming and anytime it can be applicable. Parang di ba tayo, sinasabi natin darating na ang Panginoon. Tayo pa isi-isi. Kung dumating siya bukas, wala na, applicable na kung ano man yung kasama ng pagbabalik namang muli ng Panginoon. Tama? Di ba? Lahat. Lahat ng wala kay Kristo, kaparusahan na. Wala na second chance. Lahat na nananampalataya kay Kristo will be with Him forever and ever. Ay sinasabi ni John, it's coming. So sabi niya, yung statement na yon, are you coming to my session? Is because you have seriously taken that warning. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo na yon ay involved doon sa pinag-uusapan natin. No? In Matthew 3 verse 10, kung pupunta kayo doon sa dulo, and even now the axe is laid to the root of the trees. Therefore, every tree which does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Ang ganda ng picture, di ba? Parang ito na yung roots, nandun na yung axe. Kung baka sa tadya ka mo lang yun, putol. Ready na siya anytime. Yun yung sinasabi dito sa it's not only vital that our repentance be real, it is vital that our repentance, ang sinasabi doon, be now. Dapat kung magsisisi ka pa, kung gusto mo magsisi sa kasalanan, it should be now. Because the wrath of God is coming. It's on its way. So, naintindihan mo ba yon? Yung warning na yon? No? Anytime, there will be a cutting. Siyempre, kung tinatanong ni John sa kanila, no? Kaya ba kayo nagpunta rito? Dahil doon? Siyempre, kung ikaw, kaya nga ako nandito Kaya binabaptize ni John. Yung mga naniniwala doon. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, repentance and faith goes together. Kung paniwalaan mo yun, may gagawin ka. It is already late. Puro, ang tawag dyan, prophetic presence. It's coming, hindi pa nangyayari. Pero, dahil present siya, iti-treat mo siya na anytime sa buhay ko ngayon, baka maya-maya mangyari. Kaya, nagkakaroon ka talaga ng fear. Nagkakaroon ka talaga ng sense of urgency. Because repentance is telling you, dito sa mga verses na titignan nito, it should be now. There is urgency in the warning. So, eto yung tree. Fruitless, walang fruit of repentance. The axe is resting on its roots. Yun pong description. Even at this moment, the axe is laid at the roots of the tree. And when God is ready to cut down the fruitless tree, it just take, sabi ko kasi, isang pitik lang. Tapos na.
It's not going to be a long process. Wala pong proseso. Kaya nga, wala pong second chance. The chance is given when you hear the warning. Sometimes biglaan, di ba? May nag-post po doon sa nangyaring landslide, hindi nila malaman, di ba? Ilan ba talaga ay nandun sa pulutan ng basura? Nandun sila, nagtatrabaho sila. Tapos itong tatlong traktora po yun eh. Kalahin mo biglang gumuha. Hindi nila malaman kung ilan yung mga taong nandun na natabunan. Parang ganon. Eh kung alam mo bang guguho yun eh, mamumulot ka ba ng basura doon na mapapakinabangan pa? Maaring ma-turn mo into cash. Eh kahit na po mag-offer ng cash yung mga basura na yun, kung at any time, nilagay na nga nila doon, at any time po pwedeng gumuho to. Eh matigas ulo mo. Eh wala nga ganun eh. Biglang gumuho, ilan yun namatay? So, ganun po, yun. Kaya nga, ang tawag ng Lord sa hindi nagsisisi, parang fruitless yung life. Ito yung ebanghelyo, dinadala ng Panginoon sa inyo. Parati nyo naririnig yung gospel. Na i-relate mo yung sarili mo na there's something really wrong with me. Pero you don't take it seriously. Kaya, ang nangyayari, kahit binigyan ka ng oportunidad ng Diyos, you remain fruitless. Kasi, hindi ka nakikinig ng tama. Halimbawa po, yung faith, di ba? Kung sabihin ng Lord, anong gagawin ko? Manampalataya ka. Eh ako, pag tinatanong ako, simple lang naman yan kung totoo yung pananampalataya mo. Halimbawa, sinabi sa Bible, si Jesus is the only way para makarating ka sa harapan ng Diyos, makapellowship mo ang Diyos. Diba? Kung ilarawan kong eroplano yan, isang eroplano going to Davao, naniniwala ka ba? Malaki eroplano? No? Oo, naniniwala ako na yung eroplano na yun makakarating doon. Buong-buong paniwala ko kasi yan nga yung biyahe niya eh. Oh. Eh gusto mo pumunta ng Davao, makakarating ka ba sa Davao? Kahit yung eroplano, sure na madadala ka sa Davao. 100% guarantee. Kung hindi mo isasakay yung buong sarili mo doon. Ganun po yung pananampalataya. Pwedeng yung impormasyon, paniwalaan mo. No? Pero wala kang pananalig talaga. Nakikita doon sa behavior mo. Oh, di sumakay ka na, papaalis na yan eh. Hindi, tsaka na lang. No? Bata pa naman ako eh. Siguro may ibang panahon pa para makarating ako sa Davao. Oh. Diba, kayong mga bata. Bata pa ako para seryosohin ko yung naririnig kong teaching ng Bible. Pag medyo dalagitan na ako, binatilyo na ako, siseryosohin. Hindi. Kahit mga bata po, may interest si Jesus. Bakit? Kasi makasalanan din sila eh. May bata bang namamatay? Sa Katerba po. Biglang namamatay. Marami po. Mag-survey lang kayo sa internet. How many percentage of people die without any sickness? Ang dami po. Taas. Children. Because, nasa kamay ng Diyos yun eh. So, kaya nga may urgency. Thirdly, biblical repentance produces spiritual fruitfulness. Kaya nga, in verse 8, sabi, therefore, bear fruits worthy of repentance. So, isang added na katuruan sa atin na it's going to be bearing fruit. In other words, di ba, pag walang fruit, ano tawag doon ni Jesus, di ba, yung barren tree? Barren siya eh. Wala. Pero kung tunay yung repentance, sabi ni John, kung talaga nagsisisi kayo, bear fruits worthy of repentance.
In other words, kung talagang nagsisisi ka, it's going to show forth something else. Diba? Kaya nga yung mga magulang, kami mga magulang hindi po yung magulang na nanggugulang. Kami pong mga parents. Yan, parents. Di ba, narinig mo common. Kausap niya yung anak niya. Puro ka na lang sorry Puro na lang ganyan Wala naman ako nakikita sa yung napapagalitan ka dahil puro sorry kaya inutusan mo. Joey, alika nga dito. Pakiabot mo nga yung Boy, 15 minutes na hindi Pero ilang beses na. Sabi ko opo, hawak yung nag-game. No? Mananalo na siya for the first time. Bibitawan niya ba yun? Kaya ang sagot lahat nun, opo. Opo, Nay, sandali lang po, Nay. Opo, Nay, opo. Wala. Meron pong ganong uri. Walang bunga. Opo ng opo, oo ng oo, agree ng agree, wala kang kakitaan bunga. Di ba? Yung mga halaman po, di ba? Bumili ka. Eto nga, tinitignan ko yung halaman nandito lang sa loob ng bahay, pero may dahon bago. Lahat po ng pinapasok kong halaman sa loob ng bahay ko pagkatapos sa 10 patay. Kaya ko, paano kayo nabubuhay to? Kulog na kulog to the whole week, Hindi ko malaman, baka si Eda, araw-araw pumunta rito, Kanila yan, Pero tingnan nyo, di ba? Sasabihin mo, buhay na buhay kasi, nakikita mo, hindi nakalanta, hindi Yun ang ibig sabihin doon. It produces something. Kaya nga, pag tumingin ka sa mga halamanan, gusto mo ba't kaya hindi mamulaklak tong ko? Kinikwento ko nga kanina kay Alvin na nakita ko merong software. Tututok mo lang sa halaman mo, kung mukhang may depresya halaman mo, sasabihin niya kung anong gagawin mo. Diba? Magtimpla ka ng ganitong karaming tubig, lagyan mong suka, gano'n. Ito naman, ang kailangan nito, hindi, sobra ka na sa tubig. Kaya namamatay, sobra sa tubig, Kaya, huwag kayo magpasobra sa tubig, baka mamatay din kayo, Tapos ito, ganito. Sabi ko, parang natetempa akong mag-subscribe. So, kasi may mga halaman ako Pangit man sila, yung mga halaman ko, walang value, Namamatayan ako parang isip ako ng isip. Bakit Parang gano'n sa buhay mo. Sabi na Kristiyano ka, sabi na inaalagaan mo naman yung sarili mo, wala naman makitang bunga. Puro daldal. Hindi po gano'n ang repentance. Sabi ni John. Kasi nga, ina-address niya yung mga Pariseo, kasi yung mga Pariseo, iba yung tingin nila sa sarili nila. Yung makasalanan sa kanila, mga hentil yun. Kami mga anak ni Abraham. Lahi kami nila Abraham. We are men of faith. Wow! Asa na bunga? Diba? Diba? Abraham is the father of faith. Kaya nga ina-address ni Juan yun, alam ko. Nasa isip nyo. Alam ko yan. Ina-address nga sila ni John sa ganoong pamamaraan na alam niya kung ano ang nasa puso't isipan niya. So kung tunay po ang pagsisisi ng isang tao, may ina-address po yan sa kalagayan mo sa ngayon. Tayo mga Kristiyano, ganun din. Kailangan mo magsisi kasi habang nagbabasa ka ng Bible, may ina-address yan sa buhay mo. Di po ba? So, halimbawa, sa mga nagme-meditate, babasa ka ng scripture, ano bang unang tinatanong mo? Ako, regulated na yung mind ko dyan Pag nagbasa ko ng verse, unang iniisip ko, ano bang sinasabi nung binasa ko patungkol sa Trinity? Patungkol sa Ama ba? May sinabi ba? Patungkol kay Jesus? Patungkol sa banal na Espiritu? Now, in relation to them, sabi ng first commandment, you shall honor God. O kaya yung sinasabing love God.
Kaya doon ako nagsisimula. Itong verse ba ito, pinakita, God is compassionate. Sabi ng Diyos, ano bang isipin mo? Do I need the compassion of God? Because there is something happening in my life right now. Do I need this? O yung church ba namin, kunyari kung nag-pray kami ng asawa ko, sinasama kayo yung church, baka yung verse talks about the church. Kasi yan ang life ko eh. Life namin, we belong to the body of Christ. Pero yung buhay namin, nagsisimula ka about the Holy Spirit. Kinikwens mo ba? Kasi may mga ganong turo eh. So ano kung sinasabi ng verse? And how do I relate to God na sinasabi dito sa binasa ko, compassionate siya? Tapos paalala sa iyo, di ba sabi ko sa iyo, be like me? Ako, Panginoon, di po ako compassionate sa totoo lang. Hindi ko masyado nga iniisip yan. O kaya, darating ka rin sa issue ng sin. Yung sa evangelism, di ba? God, man, sin. Ako, susundin mo lang yan. Basa ka. What does the Bible, talks about anything concerning sin, concerning attitude, activities that is not honoring to God? Yung sasabihin doon. So, how does my life stand? Diba? The law is like a mirror. So, titignan mo, ano yung nakita ko doon sa mirror? Patungkol sa sarili ko. So, nakita mo, na-involve ka sa compromises, na-involve ka sa sin, anong gagawin mo? Diba? O kaya, duty. It is your duty, pero hindi mo ginawa. So, anong gagawin mo? Repentance, di ba? And faith. Yan dalawa magkasama parati. Yun, magre-respond ka sa Diyos, mag-iisip ka mabuti, mananalangin ka. So, kinabukasan, how does yung pangatlong tanong mo, dito sa mga nabasa ko ngayong umaga, meron ba akong particular na pwedeng gawin? Is there anything particular na pwede kong gawin? Base dito. Yung practical ba? Practical or particular or whatever it is. So kasi, seryoso ka. Hindi ka magiging spiritual barren. Ganon din sa repentance. Kung talagang nagsisisi ka, repentance is a change. Ano yung change? Meron ba? Ikaw mismo, may nakikita ka ba? Kaya nga yung mga pastor, di ba, ganyan, pag nagdi-deal sa sinning member. Aangali ba? Ang tagal naman i-restore. Mga kapatid, if we want our brother na involved in sin for such a time, kailangan talaga tulungan mo siya na magkaroon ng bunga na magiging obvious sa iba. Na pag dumating yung time na pagbobotohan natin, lahat nagsasabi, i-restore na siya. Anong ibig sabihin nun? May nakita lahat. Kung may nag-o-oppose dun, baka magko-consider mo yun. Diba? Kasi nadisiplina siya ng body, marirestore siya dapat ng body. Hindi agree yung iba. So you have to be patient because you want a person to experience the fruit of repentance. Kung yung ibang nakikita yung ways niya, hindi nga mag-agree na solved na bakit mo i-restore? Mali din tayo doon kasi yun nga sinasabi. Kaya nga dinadagdag natin ito doon sa issue ng repentance na pinag-aralan natin. Because this is also needed sa buhay natin, sa buhay ng iglesia. Na sana, nagkakaisa tayo doon. Kasi magkamali man tayo, pero hindi tayo, ng discernment, kulang lang tayo ng discernment, hindi madidisgrasya yung kapatid natin. Nakukuha nyo? Kunyari nga, napagtagal natin. Magbe-benefit din siya. Maliban,
Kung may tinatago nga siya, magre-rebelde siya. You see? Kung talaga nagsisi ka, ikaw naman nagkasala eh. Ako nga yun ang point ko. Sino ba nagkasala? Hindi man kami, ikaw eh. Kung mabagal kami gumawa ng desisyon, bahala sa amin ang Diyos. Pero hindi mo pwedeng sabihin may kasalanan. Ikaw nga yung nakasalang, hindi naman kami. Yung mga hindi nagsisisi, maghahanap na ng butas yun. Maya-maya, parang ikaw na yung nakasalang. Yung church na nagdidisiplina. Hindi po ganon. Kasi nga, pag pinag-aralan mo yung scripture, kahit si Jen sinasabi niya, nasaan yung fruit ng repentance? You have to bear fruit of repentance. Kung hindi ka pa nagbe-bear ng fruit na yan, should you be restored? Hindi. Kaya nga, napakahalaga na katuruan ito sa ating buhay, mga kapatid. So, in closing, let me just summarize it this way. Una po, repentance, natutunan natin, ang focus niyan mainly upon God. It is not focusing predominantly upon social norms. You do not repent in order to be respectable, in order, iba kasi, iba yung sige nga, tanggapin ko na mag-repent para matapos na yung usapin. May ganun eh. Para ma-restore na ako, kunyari, kung pastor ako, para maging pastor uli ako, ibalik na ako. So, wala eh. Hindi po ganun. It is upon God. You do not repent in order merely to be right with yourself or with your neighbor. A truly repentant person repents in order to be right with God. Tandaan niyo po yan. Pangalawa, repentance, yung source of true repentance, precedes from one's own acknowledgement of personal sin. Pwede mo nga idagdag yung hatred for what he has done. Because sin has consequences. Diba? Kailangan makarating ka dun na yung kasalanan mo, may may ginawang hindi maayos yan. Sabihin mo, hindi, secret sin naman. Oh. Porque secret? Wala naman secret sa Diyos na sinasamba mo. Diba? Tapos worship ka ng worship. Kung anong ginagawa mo. Oh. Ano yung naging bunga ng hindi mo pagsisisi? You have become a hypocrite before God. You pretend you are right with Him, that there is no issue before Him. So awit ka, I praise you Lord, tapos mananalangin ka pa. You have made yourself fool. You're one of those who say there is no God. Why? Yung behavior mo alam ng Diyos. Yung ginagawa mo, alam ng Diyos, hindi ka nagsisisi. Alam ng Diyos lahat yan. So don't act like a fool. Hindi mo naluloko ang Diyos, hindi mo napaglilihiman ng Diyos, niluloko mo lang sarili mo. Remember that. Thirdly, repentance looks for mercy from God through His Son, the Lord Jesus Christ. Kaya nga tayong mga believer di ba? Yung 1 John 1:9, kung tama gamit mo, totoo talaga yun. If you confess your sin, He is faithful and just to cleanse you. Di ba? To forgive you, to cleanse you. Bakit hindi nangyayari yun? Hindi ka naman repentant. You are using that verse in a wrong way to pacify your conscience. Yung iba kasi, ginagamit, i-pacify nila yung guilty conscience. So magkukot ng kung anong verse dyan. It doesn't solve the problem. Baka kinabukasan lang, ganun ka na naman. And fourthly and lastly, true repentance or biblical repentance issues in a life of repentance. It is not merely a once and for all act.
It reflects an attitude that is pleasing to God, to Jesus Christ. And I hope and pray that you will consider that, my brothers and sisters in the Lord. Pwede po tayong madaya dito. Pag nagpadaya po kayo, yung sin na yan, i-overcome kayo parati. Hindi yan mawala sa buhay nyo, kahit tinatago nyo or what. Kahit anong gawin nyo, kahit anong disiplinang gawin nyo. Maliban na maintindihan mo what true repentance is. What is that kind of repentance that really pleases God? So don't pretend repentance. Kaya nga sabi niya, kayo mga vipers, ba't kayo nandito? Because the Pharisees might be there just to pretend repentance, but they are not. At kung kayo, yung iba sa inyo, alam nyo, kailangan ninyo. Maaring kinikilala nyo na kayo'y makasalanan, nagkasala kayo laban sa Diyos. Maaring kinikilala nyo na si Jesus makapagliligtas sa inyo. But has your belief become a reality? Baka hanggang ngayon hindi siya reality. Bakit? Hindi ka pa humarap sa Diyos patungkol dyan sa pagiging makasalanan mo. Hindi ka pa humarap kay Jesus. Diba sasabihin, hindi, naniniwala naman ako sa Diyos na nagkamali ako sa Kanya. Okay. Naniniwala naman ako sa Jesus, siya ang talagang tagapagligtas. But my point is, katulad ng example, sumakay ka ba, dilagay mo ba yung sarili mong buong buo? Doon sa aeroplano na magdadala sa'yo. You see, if you really have faith in Christ, you taya mo lahat kay Kristo. Kasi pag hindi mo itinaya, hindi ka makakarating. Kahit gusto mo makarating doon. Because merong sinabi ang Diyos na pamamaraan, provided ito ng Diyos, galing ito lahat sa Diyos. Kaya nga sinasabi, repentance also comes from God. Faith is a gift that comes from God. Bakit? Kasi kung hindi niya ito ipagkaloob sa atin, hindi naman natin malalaman eh. Kung anong gagawin natin? Kung anong i-acknowledge natin. Kaya nga in a sense, both repentance and faith comes from God. Yun yung panghawakan mo. Hindi yung kung ano lang yung kinagisnan mo sa tradisyon natin na mga reform tayo. Hindi yun. O sabihin mo, Calvinist ako, sigurado akong ligtas. Sige, pakita mo sa akin sa Bible kung Calvinist ka, ligtas ka. O napatawad ka na lahat ng kasalanan mo. Wala ka namang kahit isang verse mapapakita sa akin na ganun ang sinasabi. Though I am a Calvinist. No? Hindi yun. Ang malinaw sa atin, paano maligtas. Diba? Anong sagot ng Bible? Repentance toward God. And faith in our Lord and Savior. So ask yourself, is it real sa buhay nyo? Has it become a reality? Meaning to say, ginawa mo ba talaga? Humarap ka sa Diyos at nagsisi ka sa harapan ng Diyos? Or tumawag ka kay Jesus at sinabi mo kay Jesus na pinananampalatayanan mo na lahat ng ginawa niya sa krus at na-accomplish niya ang tanging makapagbabayad sa iyong mga kasalanan. And you tell Jesus, Jesus, can you be the payment for all my sins? Tayo po ay manalangin. Kami ay patuloy na nagpapasalamat sa iyong mga salita, Panginoon, at nawa sa inyong kapangyarihan din at sa patuloy na pagkilos ng banal na Espiritu ay maging totoo ang mga bagay na ito sa buhay ng bawat isa na naririto ngayong umaga sa ngalan ni Jesus. Amen.